Mr. Chairman, our first case is only limited to projects in the 1st District of Bulacan. 20 na pong katao ang nadamay sa isang kaso pa lang sa isang District Engineering Office sa Bulacan. In fact, Mr. President, ang nakakagulat pa po dito, marami po tayong nakita na isiniwagat na rin po ni Senator Lacson. Lumalabas po sa mga papeles, miraculously, natapos po kuno itong mga proyektong to at nabayaran po itong ibang mga contractor dito within months. Sign po ito nitong mga ibang nandito ngayon as completed at nabayaran po itong mga kontratang ito. So I'm raising this because importante sa taong bayan, hindi lang na may makulong, hindi lang na lahat ng involved ay makulong, pero mabalik rin yung pera. Lahat po ng pwede nating ibatong kaso sa kanila, dapat gawin po natin. Hindi lang po mapanagot pero maibalik po ang pera ng taong bayan. Sobrang nakakagulat na balita. Grabe si PBBM nagulat. Umamin na DPWH nahuli si Joel Villanueva, kulong sa Bulacan. Ayon sa nakalap nating impormasyon, binulgar ni Secretary Vince Dizon na ang distrito ni Senador Joel Villanueva sa Bulacan ang may pinakamaraming ghost project. Mga flood control doon completed na pero pinunduhan pa ulit doble ang kinubra sa budget. Grabe si PBBM nagulat. Umamin na DPWH nahuli si Joel Villanueva, kulong sa Bulacan. Tara panoorin natin. Mr. Chairman, my question is, ano po nangyari dito? DPWH, Mr. Chair, bakit hindi po natutunugan na blacklisted po ito, poor and satisfactory performance, o meron pong itong mga slippage kung tawagin? Bakit nakalusot lalo na po itong sila Diskaya? Napakadaming proyekto nito, napakadaming poor and unsatisfactory performance, Mr. Chair. Maraming salamat po, Mr. Chairman, sa napakaganda at importanteng tanong. Yan din po ang tanong natin nung tayo po ay pumasok sa DPWH nitong nakaraang 2 linggo. At to give you a straight answer, Mr. Chairman, tingin ko po, ito pong mga CPES na ito at iba pang mga safeguards at iba pang mga dapat gawin ng ahensya ay hindi po ginagawa nitong nakaraan. That is the simple answer. In fact, Mr. President, ang nakakagulat pa po dito, hindi lang po bad performance ang hindi na-monitor at hindi na-actionan. In fact, marami po tayong nakita na isiniwagat na rin po ni Senator Lacson, ang ating chairman, sa kanyang privilege speech. Marami pa po dito mga proyekto na hindi lang bad for performance, no performance at all. In fact, marami pong mga ghost project na on record, may mga papeles po tayo at ito nga po ang naging basehan natin sa mga kasong final natin ditong nakaraang linggo, na kahit na ang term ng kontrata, for example, 250, 300 days, lumalabas po sa mga papeles, miraculously, natapos po kuno itong mga proyektong to at nabayaran po itong ibang mga contractor dito within months. Alright. Sign po ito nitong mga ibang nandito ngayon as completed at nabayaran po itong mga kontratang ito. So clearly po, hindi po ginagamit itong CPES at kung ano-ano pang mga dapat ginagamit ng ahensya para i-monitor ng tama ang implementasyon ng mga proyekto. That is the straight answer po that I can give the Honorable Committee. At nakikita po natin ito hindi lamang sa mga kontrata sa Bulacan, kundi nakikita na rin po natin ito sa ibang kontrata sa iba pang lugar. Actually, Mr. Chair, sa Bulacan, sa 1st District, araw lang po ang binibilang at nababayaran po ang contractor. And anyway, in the course of in your investigation, Mr. Chair, what are the ghost projects added to the list and substandard? Right now po, we have received more than 100 reports already in only 2 weeks of ghost or very substandard projects. And right now po, ang track po ng bagong team sa DPWH ay unang-una dahil nga po nabuo na ng ating Pangulo ang Independent Commission for Infrastructure. Kami po ngayon ay in very, very close coordination sa kanila. Bawat po project na nare-report, nagbubukas po kami ng case file dito. Ini-inspection po natin either personally or yung pong mga ibang kasama natin sa team. Ngayon po kasama na po ang members
team ng ICI, lalong-lalo na po ang special advisor ngayon ng ICI na si ang mayor po ng Baguio City, si Mayor Benji Magalong. So, ganun po ang ginagawa natin at kapag nagbi-build up po tayo ng kaso, kada proyekto, ini-inspect po natin, chine-check ang records at pag meron pong nakitang klarong anomalya, either ghost o napaka-substandard at napatunayan po na meron pong mga kontraktor na nabayaran na kahit na hindi pa tapos or non-existent ang proyekto, immediately po bumubuo na po tayo ng kaso na either ifa-file or in this case po na nabuo na po ang komite, ang komisyon, pinapasa na po natin sa komisyon. Alright, Mr. Chair. Bilisan na lamang po natin ang pagsasagot. Ano po, Mr. Chair? Kasi po, marami po pong nakapila at only Pasensya na po, Mr. Chair. 2 minutes and 39 seconds. No, I understand po because you're explaining it properly. Ang tanong ko lamang po kasi, so, will you agree with me na may collusion po talaga? Yung mga dating opisyal na DPW simula sa taas hanggang sa baba, hanggang sa mga district engineer, project engineer, nakikipagsabuatan sa mga kontraktor para kumita. Absolutely agree, Mr. Chairman. Alright. Ito yung sinasabi ko, Mr. Chair, na marami tayong ahensya na dapat, kung ginawa ng trabaho lang ng GPBB, ginawa ng DPWH ang trabaho nila, may iwasan po ito kaagad eh. May mga stopgap measures eh. Kagaya po sa DPWH, nandyan po yung tinatawag na Bids and Awards Committee, nandyan po yung Technical Working Group, na pwedeng harangin po kaagad na, oops, may red flag pala ito. Uy, teka muna, meron mo pala ito mga substandard, meron pala ito mga ghost project, dapat di na po pinapalusot. Tama po ba? Dapat doon pa lamang po napigilan na. Tama po, Mr. Chairman. Alright, let me go to the, nandito po ba ang SIAP? May representative po ng SIAP or PCAB? PCAB. What did you do? Meron po kayong mga listahan galing po sa SIAP. I'm sure binibigyan kayo ng SIAP na listahan, sabi ng GPBB, ng mga unsatisfactory, poor performance sa mga kontraktor. Bakit patuloy pa rin at hindi nakakansela ang lisensya? What is the reason? The list, Your Honor, is given to PDCB, the Philippine Domestic Contractors. Kindly identify yourself. I'm Pericles P. Dakay. I'm the chair of PCAB, Your Honor. Former chair? Chair. Yeah. Former. Is he the For- former chair? Okay. So, alam ho ninyo, under po sa Republic Act 4566, may kapangyarihan po kayo na mag-imbestiga at aksyonan ang anumang mga kontraktor o isuspende, i-revoke ang kanilang lisensya. Tama po ba yon? Yes, Your Honor. Alright. Bakit hindi nga po nasuspende, patuloy, lalo na po itong mga diskaya, nakakuha pa ng bilyon, daan-daang bilyong kontrata? What did you do? We act, Your Honor, when there is a complaint that is forwarded. to So, our kung wala pong complaint, hindi po kayo kikilos. Tama. Dahil walang complaint, hindi kikilos. Though meron po kayong katibayan, may report na na poor performance yung kanilang trabaho, substandard, hindi po kayo kikilos. No, Your Honor. There was no report that was forwarded to us regarding substandard performance from. Hindi kayo binigyan ng SIAP dahil the GPBB is saying na galing sa SIAP yung mga report ng substandard? Or are you lying? No, I'm not lying, Your Honor, because Kasasabi lang po ng GPBB kanina na galing sa SIAP. Under kayo sa SIAP, di po ba? Yes. Dapat po kayo po nag-iimbestiga rito. Bakit hindi po? that's the Philippine Domestic Construction Board, Your Honor. Kaya nga po, hindi kayo binibigyan ng kopya na SIAP. No, Your Honor. Hindi kayo binibigyan. O siguro kasi busy lang din kayo sa paghahanap ng proyekto sa gobyerno. Kasi isa sa mga requirement, dapat kontraktor ang mga board member ng PCAB. Mr. Chairman, member ng PCAB. Mr. Chairman, I have, for your information, I have filed a resolution to review. We have to review this law kasi kalokohan po ito. It directly go against dito sa sinasabi nating conflict of interest, Mr. Chair. Yes, kindly wind up because you have 10 seconds left. No, Thank that's you. all. That's it for me, Mr. Chair. I'll just do another round of questioning in the second round, Mr. Chair. Thank you very much, Senator Erwin Tulfo. Senator Pangilinan is recognized. Thank you, Mr. Chairman. Magandang umaga. Ang ilang mga katanungan, direkta na sa mga tanong. Secretary Dizon, nabanggit ninyo, 100 ghost projects and substandard projects. Tama po ba yan?
Opo, yun pa lang Yes. po ang natatanggap naming mga reports as In of the last today. in the Last last 2 weeks alone. meron na ba kayong findings? Sino-sino ang top 15 doon sa 100 mga substandard o kaya ghost projects? Ghost projects muna. Meron na po tayong Sino ang mga top notcher? Opo, meron na po tayong ilang mga findings. Ito po ay ongoing ang ating case investigations. Pero ang pwede ko pong sabihin ngayon, yung pong na-file nating kaso nung nakaraang Webes against 26 individuals, including 20 DPWH and former DPWH personnel, as well as several contractors. No? Kasama po dun sa mga na-discover nating ghost projects, unang-una po yung binisita ng ating Pangulo mismo sa Baliwag. Ito po ay, ang contractor po dito ay Sims Construction. Meron din pong ghost project na pinilit na hinahabol kahit na last year pa po sinabi na completed na. Pero na pag-alaman po natin na 3 weeks o 1 month ago lang nagsimula ulit ang trabaho para lang ipakita na merong project doon. Ito po ay sa Wawaw Builders. No? At meron din po tayong kinasuhan sa St. Timothy Construction Company. Yun po ang mga contractor na nakasuhan na po natin as of now. Pero kami po ngayon ay tuloy-tuloy pa rin po ang case build-up at pagbubuo ng kaso na nakikipagtulungan po tayo ngayon sa ICI. St. Timothy. Opo. Sino ang contractor ng St. Timothy? Diskaya po. I think lumabas na rin po yun dito sa mga hearings Yes. yung nakaraan. Dahil sa kanilang sumpang salaysay, sabi nila wala silang mga ghost project o wala silang mga substandard. At least yun yung sinasabi sa testimonya. So mukhang hindi tugma dun sa findings ninyo Opo. at yung sinasabi sa sumpang salaysay ng mga diskaya. Tama po kayo. Okay. Yung sinabi niyong 20 DPWH na mga district engineer, these are 20 district engineers? Hindi po. Mr. Chairman, our first case is only limited to projects in the 1st District of Bulacan. Yung pa lang po yun. No? 20 na pong katao ang nadamay sa isang kaso pa lang sa isang district engineering office sa Bulacan. So dito sa 100 ghost projects at substandard, saang mga lugar ito? Iba-iba po, Mr. Chairman. No? Offhand. Offhand po, I can remember, meron pong mga reports tayo na nakuha sa La Union, sa Oriental Mindoro, sa Nueva Vizcaya, sa Eastern Samar, meron din pong mga ibang mga proyekto sa Mindanao. Pasensya na po, Mr. Chairman, hindi ko na po maalala sa dami. Pero nakikita po natin na hindi lang po ito nakasentro sa Bulacan lang, kundi mukha pong buong bansa po ito. Mr. Chairman, may we request that the people, at least a selected number of possible, players in La Union, Oriental Mindoro, and Nueva Vizcaya, whether government or contractors, be invited in the next hearing? Yes, we have to identify them first. Yes. Yes, thank you, Mr. Chairman. Secretary Dizon, ang ating pagkaalam, at ito ay nakausap natin si former Secretary Babe Singson, na ang patakaran dati para involved ang LGU at Regional Development Council ay pagka 50 million and below ang proyekto, district engineer. Pero pagka 50 million and above, kasama na ang Regional Development Council sa pagbubusisi sa mga proyekto. Tama po ba yan? Noon dating patakaran. Tama po, no, ika-clarify ko lang po, no. Sa tingin ko po ang tinutukoy niyo po ay yung thresholds of Yes. authority Yes. ng district, region, etc. No. Yes. Nung pong time ni Secretary Babe Singson, ito po ay nasa 50 million pesos. Yes. Meaning po, pagka below 50 million and below, sa district po yan. Above 50 million, sa region na po yan. Ito po ngayon ay itinaas. At ngayon po ay naka-threshold na po sa 150 million sa district. Pero nung panahon na yun, pagka, 50 lang po. at pag sinabing Regional Development Council, sino ang involved dyan sa pagbubusisi? Well,
Ang magpapa-bid out at ang mag-i-implement po kapag above 50 million nung panahon po ni Secretary Singson ay regional office na po ng DPWH, hindi na po ang distrito. Pero ngayon po, tumaas na po ang mga thresholds na yun. Yes, pero hindi ba pag regional office, saan ang involvement dati ng mga probinsya, ng mga local governments? Meron ba? Sa aking pagkakaalam po na Mr. Chairman, dati po kailangan po ng acceptance ng local government unit ang mga proyekto. Ito na rin po ay pinoint out ng ating Pangulo nung siya ay bumisita sa Baguio at nakipag-usap po siya kay Mayor Benji Magalong. However po, nagulat na lang po ang Pangulo na tinanggal na po yun. Sino nagtanggal nun? Inaalam ko pa po kung kaninong termino sa DPWH tinanggal. If you will allow me po, I will get back to the committee on that para po ma-establish natin kung anong date ito tinanggal para malaman po natin kung sino po ang secretary nung panahon na yon. At ano ang pagkakaiba pag regional ang nagpapasya at district engineer ang magpapasya? Which work better in your opinion? Ano ang mas magandang proseso o mas maayos na proseso? I'm not in a position pa po to say which is better and which is not. But what I can say po, Mr. Chairman, is meron pong inherent flaw sa nakikita nating sistema sa DPWH. Kasi po, lalong-lalo na dito sa mga proyektong inaaral po at binubusisi ng committee ngayon, madalas po, or in fact, most of the time, hindi po ito dumaan sa Local Development Council, hindi po ito dumaan sa Provincial Development Council, at hindi din po dumaan ito sa Regional Development Council. To quote po si Governor Bons Dulor ng Oriental Mindoro, nung kasama ko po siya at nag-inspect kami doon, para na lang daw sumulpot parang kabuti itong flood control project sa Nauhan, sa sarili niyang bayan, hometown po niya yon, na hindi man lang ho dumaan sa Provincial Development Council. And in fact, nakakagulat pa ho at nakakashock. Kahit ho building permit from the municipality of Nauhan ay hindi kumuha yung contractor na gumawa ng project sa Nauhan for flood control. Ito po ay sinabi po sa akin mismo ni Governor Bons Dulor. Muli, dating patakaran yun, kinukuha ang building permit na hindi na itinuloy. Alin ang basehan? Ano ang basehan para hindi na kumuha ng building permit? Sino ang nagpasya dito? At bakit pinagpasyahan ng ganito? Kung hindi man may masasabi ngayon, we want to know who made that decision because there is accountability here na sabihin hindi na kailangan ng building permit mula sa pamalang lokal. Dahil maliwanag, pagka gano'n na ang usapin, mukhang pinipwera ang mga kung sino-sino man na dapat may kinalaman dahil baka pagkasama yung iba, hindi matutuloy itong mga ghost project, hindi matutuloy itong mga substandard. So may accountability dyan. Who decided? And when was it decided? We would like to know that. If you cannot answer it now, Secretary Vince, perhaps, not perhaps, may we request that this information be forwarded to the committee? Opo, we will do so, Mr. Chairman. But if I may just say, ang pagkuha po ng building permit, hindi po ako abogado, pero ito ay requirement under the law for any civil works project, whether government or private. Kaya po ako talaga ay nagulat na meron palang proyekto ng gobyerno mismo na hindi kinukuha na ng building permit galing sa local government. No? Dahil requirement po yan sa ating building code. No? Pero aalamin ko po kung meron pong official na dokumento na isinuspinde o pinagbawal ito. Okay, maraming salamat. Sa usapin naman nung warranties, nabanggit ito ng Pangulo na dapat habulin. Whether ghost project, substandard, may mga warranties yan na dapat kolektahin, hindi ba? Yung performance bonds. Dahil yan, kailangan ibalik. Ibig sabihin, wala mang kasong, tama ba yun? Wala pang kasong kriminal, maliwanag na merong substandard. You have about 1 year, 3 years, and 5 years, depending on the project cost, hindi ba? So, ano na ang ginagawa ng DPWH tungkol dito sa paghabol at isole yung mga
performance bonds ay kunin na ng gobyerno, pati yung mga warranties. Tama po kayo. And how much is involved here? Do you have an estimate? Ano yung base doon sa initial findings nyo na 100 ghost project, magkano ang dapat ibalik sa gobyerno para mabilisan? Ihintayin natin yung kaso, tama lang, criminal cases, but itong performance bonds, dapat makumpiska na o kaya maibalik na. Tama po kayo. Nagpapasalamat po tayo sa ating senator na ginabas po niya ito at the President po completely agrees. Hindi po pwedeng ganun-ganun na lang na pag may ghost o substandard, kailangan po maibalik ang pera. At marami po sa mga proyektong to, kailangan ayusin. No? At hindi po pwedeng gobyerno po ulit ang maglalabas ng pera dito. Kailangan po ito ay makuha sa mga warranties. Nag-initiate na po ang ating bagong legal team ng procedures para mabawi ang warranties. Most of the warranties for the flood control projects, if not all, are 5 years, Mr. Chairman, under their contracts. So pwede pa po nating habulin, lalo na po yung mga proyektong wala pang 5 taon. No? At yun po ang gagawin natin, ini-initiate na po natin yan. As to the amount, hindi ko po masasabi, pero nag-a-add up lang po na nag-a-add up to, but all I can say is this is up to the billions, maybe the tens of billions. At kung nationwide po ito, hundreds of billions. Kasi dapat silang parusahan sa kasong kriminal, pero dapat din silang parusahan dun sa financial na mayroong bonds na dapat sumagot dito at sinasabi ninyong tens of billions ang kailangan isole. So doon pa lang, sabi nga nila, you hit them where it hurts. Excuse me, Senator Kiko, yes. kindly wind up. You have 4 seconds left. Ay, okay. Maraming salamat, Secretary. One last question kay Ginoong Diskaya. Dahil dun sa kanyang testimonya na sabi niya 2022 ang mga proyekto. Bakit 2022 2012 2003 pa? 2003 ba? Kayo gumagawa ng proyekto sa DPWH. Kindly respond, and after that, we'll recognize the next interpellator. Thank you. Your Honor, kaya po namin nailista at 2022 lang po kasi yun po yung sinabi po ni Presidente, mahal na Presidente Marcos po, na report po niya. Kaya doon po kami nag-base sa report po about po sa invitation po. So, ibig Thank sabihin... you. Senator Bramakino is recognized. Just take it up. Okay, second round. second Thank you. round. Okay. Thank you, Mr. Chairman. Most of my questions are for Secretary Dizon. So unang-una, Secretary Dizon, good luck with your new role. Mabigat siyang trabaho. We hope you can really get to the bottom of this scandal. Nabanggit niyo po kanina na tens of billions, possibly hundreds of billions yung nawala sa ating bayan. Abot ba tayo ng trillion? Or it depends how far we go back? I guess it will really depend po. No? Ayon naman po sa executive order ng ating Pangulo, babalikan po ng ICI ang ang last 10 years po. So, hindi po natin magagaman kung gaano kalaki ito. So malaki po ito. There's a possibility it might go into the trillions. May posibilidad po. May posibilidad. Kasi, alam mo naman, Secretary, may trillion person march sa Sunday. Siguro, nung una siguro nilang naisip yung trillion, baka haka-haka. But actually, through this investigation, baka umabot nga ng trillion itong posibleng nawala sa ating bayan. Opo, posible po. And just to put that into context, Mr. Secretary, napag-usapan namin sa hearing the other day, Secretary, Senator Pangilinan and Senator Sherwin were with me, dun sa nutrition program. And in that hearing, it only costs 3 billion pesos to increase our feeding program for 3 million severely wasted children. I mean, put that into context, para sa 3 million na severely wasted and wasted children, para ma-increase yung kanilang feeding program from 120 to 150 days, sa totoo lang kulang pa nga po yun eh. It will only cost an additional 3 billion. And we're talking about trillions, possibly trillion na nanakaw sa atin. So that is why this investigation is really important, Mr. Secretary. Kailan po nyo ipapublish yung listahan
ng inyong investigation. No? Earlier, you said it's ongoing. Palagi ko po mahalaga sa taong bayan na malaman nating lahat kailan ba to mapapublish, kailan ba to matatapos. Opo, yung pong tanong kung kailan matatapos, mahirap pong sagutin yan dahil napakarami po at tuloy-tuloy pa rin po ang pag-re-report sa amin. No? Kung kailan po mapapublish, sisimulan na po namin ito. Siguro bigyan nyo lang ho kami ng mga ilang linggo, kahit 1 o 2 linggo. Gusto ho namin magbuo ng isang transparency portal similar po sa ginawa ng ating Pangulo sa isumbong mo sa Pangulo website. Ganon din po kasimple para po ma-publish na ho natin unang-una yung mga reported at kung ano po ang mga iba't ibang aksyon na ginagawa ng DPWH ngayon para mapanagot ang mga dapat managot. So you will have an initial list already in a week or 2? Opo. Okay, and that will grow as the investigation goes on? Opo, padagdag lang po ng padagdag yan. Ano pong ilalabas natin? Yung ghost at yung substandard? Opo. Opo, uunahin po natin ang priority, syempre yung ghost at kasama din po yung mga substandard na nakikita din po natin. Mr. Secretary, when does substandard become criminal? That's a very interesting question, Mr. Chairman. No? Hindi po ako abogado. No? Pero sa pagkakaintindi ko, kapag ang isang proyekto, halimbawa, no, isang classroom, halimbawa, meron naman pong binibigay na pagkakataon ang isang kontraktor para isaayos no ang isang proyekto, no. So hindi naman po ibig sabihin siguro na lahat ng initially ay substandard criminal agad. Pero pagka po talagang grabe po, no, ang pagkakagawa, halimbawa po dinadaya po ang bakal. At dahil po doon, kagaya po nung nakita natin sa Oriental Mindoro, no, kung saan ang contractor doon po ay St. Timothy Elite at SunWest Corporation. Dahil po sa napaka-substandard na gawa, at dahil sa kulang ang bakal, isang ulan lang po, ngayong July, na-wash out na po yung ginawa. May I suggest? So, tingin ko po, yon criminal po yon. Yes, may I suggest, With the Secretary? permission of Senator Yes. Bam, from the non-lawyer Secretary of DPWH to non-lawyer Chairman, I would like to venture a guess. Malversation pwede kasi kung nag-certify sila through falsification, nag-falsify sila sa pag-certify na kompleto pero substandard, pwedeng kasuhan ng malversation Tama po yun. through falsification. Thank you. At yun po ang isa sa mga kaso, Mr. Chairman, na final natin nung nakaraang linggo. Mr. Secretary, may I also suggest that we be clear kung ano yung standards natin. Tama po. Oo, because we really want to get to the bottom of this, no. Malinaw dapat siya. So in a few weeks lalabas yung listahan, malalaman natin sino yung ghost, sino yung severely, I'll just use that broadly, severely substandard. Ilalabas po ninyo kung anong lugar, sino yung contractor. Pati rin po yung proponent, ilalabas po ninyo. Pati po yung mga DPWH personnel na involved dun sa mga proyektong yon, ilalabas po namin. Okay, Chairman, and how? Just a quick suggestion, very quick. With the permission of Senator Yes. Bam, Senator Kiko, is recognized. Secretary, yung mga information na yun, pwede ba ninyo i-upload online? That is the plan po. Gagawa po tayo ng DPWH Transparency Portal para po makita po ng mga kababayan natin ano po ang nangyari sa mga proyektong to. And we will try to be as detailed as possible without naman po compromising the case that will be filed against these people eventually. Okay, question, Mr. Secretary. So once you've published, how long before cases are actually filed? You're just publishing your investigation. Wala pa yan mga kasong naka-file talaga ng DOJ, right? Have you coordinated with them kung gaano katagal bago mag-file ng kaso? Opo, sa ngayon po ang aming track ay kami po mismo ang nagfa-file ng kaso with the Office of the Ombudsman. Nag-file na po tayo last week at meron pa po tayong mga ginagawang mga kaso ngayon. Pero ngayon po, medyo mag-iiba po ng konti ang proseso dahil po naitayo na at working na po ang ating ICI. Kaya po ngayon, ang aming pong agreement with the Commission ay yung pong mga makukuha naming mga ebidensya, ito po ay ipapasa po natin sa ating special advisor at sa commission po mismo para po sila po ang magfa-file ng mga kaso.
Wait, so are you filing the cases or is the ICI filing the cases? From now Secretary? on po, ang ICI na po ang magfa-file. Because you've already filed before the ICI was constituted. Is that Opo. correct? Tama po. Okay, so lahat ng ebidensya, lahat ng laman ng inyong investigation will go to the ICI. You'll be publishing it para malaman ng publiko. At the same time, pupunta siya sa ICI, then the ICI will be in charge with filing with the ombudsman or whatever court, no? Tama po, Mr. Chairman. All right. Meron akong another topic, Mr. Secretary. Do you, in your estimation, meron bang bid rigging na nangyari? Absolutely, Mr. Chairman. Absolutely. Hindi Okay. hindi po mangyayari ito kung wala pong kung malinis po at transparent ang proseso ng procurement at either the district levels or the regional levels. Mr. Chairman. Okay, Hindi Secretary, po mangyayari ito. If bid rigging, in your estimation, bid rigging nangyari, at tingin naman ng mga tao nangyari nga naman yung bid rigging, sa Philippine Competition Act, meron pong mga provision po dyan, tsaka penalties for bid rigging. No? At yung penalty po dyan is 100 to 250 million pesos per offense. So I'm raising this because importante sa taong bayan, hindi lang na may makulong, hindi lang na lahat ng involved ay makulong, pero mabalik rin yung pera. And this could possibly be a way for us to get that money back. No? Kasuhan natin through the Philippine Competition Act, the PCC can motu proprio also do an investigation. Pwedeng kasuhan ng bid rigging yung mga contractors, i-fine sila ng hundreds of millions of pesos, baka sa dami ng offense, umabot pa yun ng billion, at makuha natin yung perang kinuha nila sa bayan. No? So may I make that suggestion? Because so far, hindi pa napag-uusapan yung bid rigging dito sa mga offenses na nangyari. And just to state, no, it was the Chancellor of MSU who is a competition expert who mentioned this to our office the other day. So isa pa po yung posibleng idagdag na ofensa dito po sa mga nangyari. And if the offenses, umabot ka ng billions, baka may chance nga po tayong mabalik nga yung perang yan at mapilitan po yung mga involved na magbenta ng kanilang mga ari-arian, magbenta ng mga assets para makuha po natin itong nawalang pera. Mr. Secretary. Mr. Chairman, I absolutely agree po. In fact, yung doon sa big rigging po, tatlo po yung kasong final namin last week. No? Violations of the Anti-Graft Corrupt and Practices Act, malversation through falsification of public documents, and pangatlo po, violations of the Government Procurement Act. Kasama na po dyan ang bid rigging. There are other penalties in the Philippine Competition Act. I absolutely agree po. And if you ask my opinion po, lahat po ng pwede nating ibatong kaso sa kanila, dapat gawin po natin para hindi lang po mapanagot pero maibalik po ang pera ng taong bayan. Thank you, Mr. Secretary. Senator Bram, kindly wind up. You have 16 seconds. You're done. Next in line is the Senate President. So, Senator Rizon Taveros, you may proceed. Salamat, Mr. Chair. At maraming salamat, Senate President, para sa mga dagdag na minuto. Secretary Dizon, umamin dati yung DPWH NCR sa komite na walang koordinasyon ang daan-daang flood control project sa Quezon City na kailan lang ay lubog sa baha. Ulat ng Quezon City LGU ngayong linggo sa 331 flood control projects mula 2022 lamang hanggang 2025 na worth 17 billion pesos, dalawa lang ang may koordinasyon na aprobado ng lungsod. Imagine po, dalawa lang sa 331 projects. Wala pang 1% ang sumunod sa dinevelop na flood control master plan ng Quezon City. May mga proyekto tuloy na imbes makabawas sa baha, nagdulot pa ng mas malaking baha sa mga daan, kalsada, bahay, opisina, pati paaralan. May ghost projects din daw na hindi makita ni mahanap ng LGU kahit ngayon. So, Secretary, may sinusunod ba ang DPWH na iisang master plan sa paggawa ng bawat flood control project sa bansa? Wala po. Oh my God, wala. So, bakit gumagawa ng mga proyekto ang DPWH na hindi dumaan sa koordinasyon o konsultasyon sa LGU tulad sa Quezon City na may ordinansa ha, Mr. Chair, Ordinance number 2939 series of 2020. Ordinansa na nagsasabi na kailangan ang koordinasyon. Mr. Chairman, Madam Senator, yan din po ang katanungan namin. No? In fact,
I will go a step further, Mr. Chairman. Ni plano po wala eh. Sabi ko nga po, every time po mag-inspection kami, ang una pong tinatanong ko pag sa site mismo, pag nakausap ko po yung contractor, subcontractor, foreman, ang hinihingi ko po kagad, plano, patingin ng plano. In almost all cases, wala pong maipakita sa aming plano. Sabi ko nga po, Mr. Chair, Madam Senator, kahit nga po maliit na bahay, kailangan ng plano eh. Bago ka magpagawa. Siguro naman po itong mga daang milyong flood control projects, dapat may plano. Wala po silang mapakita. Kaya po, kasama po ito sa aming ongoing investigation kung bakit po pinapayagan ito at paano po nakakalusot ito dito sa napakaraming mga proyektong ito. And for the record, Mr. Chair, sinabi na po ng Quezon City government, mayroon po silang flood control plan. Yan din po yung bahagi ng sagot ni Mayor Joy Belmonte dun sa alok ni Ramon Ang tungkol sa flood control. Pinasalamatan niya yon at sinabi, in fact, meron po kaming city flood control master plan na pwedeng makuha yung suporta mula sa private sector. Pero mula sa gobyerno mismo, bakit may master plan itong syudad, pero at may 331 projects na iginawa ang DPWH, NCR, Quezon City, pero dalawa lang ang coordinated. And I'm only guessing coordinated sa master plan. Ganyan din po ba ang kalakaran, Secretary, Mr. Chair, sa ibang mga syudad o lalawigan tulad ng Bulacan at iba pa? Mr. Chairman, Madam Senator, we are seeing a very, very similar pattern in every area that we visit and in every report that we get. There is little to zero coordination with the local governments, with the province, much less the regional development councils. And just on the master plan po, meron pong the latest finished plan po na meron sa aking pagkakaalam ay nung 2013. No, meron pong plano, meron pong integrated master plan for flood control nung 2013. At meron din pong ongoing ngayon ginagawa ang JICA at ang World Bank. Ongoing po ito at ito po'y matatapos pa lang sa susunod na taon. Yun lang po ang nakita naming mga master plan o ginagawang master plan pagpasok po natin 2 weeks ago. At yung pong latest finished plan 2013, para po yun sa NCR o bansa o Quezon City, Secretary? NCR po. NCR po. At yun din pong ginagawa ngayon ay NCR din po, ang ginagawa ng World Bank at ng JICA. So yung ongoing JICA World Bank Master Plan, matatapos nila by 2026 para din sa NCR. Wala po ba sa ibang mga rehiyon or para sa buong bansa natin? I recall, Mr. Chair, Secretary, na mayroon sa Central Luzon. Tama po ba yon? Meron din pong ongoing din po ng Asian Development Bank ng 18 major river basins nationwide, no? Pero again, ongoing pa lang din po ito. So, mali ba yung alaala ko na mayroong master plan para sa Central Luzon? I seem to remember having read na mayroon. And kung mayroon kasi, dapat sakop pati Bulacan. May reference, kung naalala ko, sa Pampanga River Basin, Mr. Chair, Secretary. Kita po namin, and we can give a copy po to the committee and to the Honorable Senator of this. Yes, please, Mr. Chair. April 2013 Master Plan for Flood Management in Metro Manila and surrounding areas. So, meron din po sigurong kaunting Region 3 dito. I suspect baka meron pong Bulacan dito. Kakahanap pa lang po namin ito, Mr. Chairman, Madam Senator. And we will submit this po to the committee. Salamat, Mr. Chair. Chairman, Yes, with Mr. the Chair. with the permission of Senator Ontiveros. Yes, Mr. Chair. Just Senator Pangilinan is yes, just recognized. very quickly yung information ng master plan. Can you give us a cost estimate of the completion of that master plan? Magkano yan? Kasi
baka nga yung 2 taong flood control na nalustay enough to address itong 18 river basins and address the problem of potable water, irrigation, as well as flood control. Just to inform, submit the costing, estimated cost to us. To clarify po, Mr. Chairman, cost po nung paggawa nitong master plan, hindi No, po no, yung, no, no. The cost- o yung mga proyekto. If the plan is implemented, how much will it cost? How long will it take? Di ba may plano? Senator Pangilinan, with due respect, may I remind you that you are only allowed one follow-up question unless Senator sorry. Tiberos opts not to reclaim her time. My Because it will be apologies. deducted. It's all right, Mr. Chair. He may pursue this last follow-up question so let for now. the clock move. Mr. Chairman, I don't have the numbers right now. Kukunin ko po yun, pero very clear po yung instructions po ng committee. Bibigay po natin yung costas ng mga proyektong kasama dun sa master plan kung ito sana ay na-implement. Ngayon, ikaw, bilang Pilipino, ano ang masasabi mo at reaksyon sa balitang ito? Mag-iwan ka ng komento sa ibaba at atin pong babasahin isa-isa.